Hello, Pepsters! This is Unfiltered, a Pep podcast, your go-to space for real talks and hot takes. And today, makakasama natin ang cast ng Vivo Ones dating Alice Perez. Let's all welcome Robin Angeles, Angela Muji, Yes, and sir. Zeke Polina. What's up, Hello po. Pepsters? Hello, Pepsters! Hi mga Pepsters. Honor to be here. Yes, Yes, first timer. Yes, Yes. first timer Yes. ni Zeke. Actually, doon ako papunta. May expectations ka ba sa mga mapag-uusapan natin ngayon bilang first time ni Zeke? Actually, dati nagka-experience ako with Pep. Pero that was with Heart. Tapos online siya. Ang ina-expect ko, fun questions. Kasi last time yung mga inas mga fun questions talaga. So. Well, this time, Oy, controversial. Nanakot ka pa di ba? Well, this time. Kayo naman, bilang nagkakwentuhan na rin tayo last time, ano yung, based from your experience before, and ngayon, ano yung expectations nyo? Ang expectations ko siguro yung katulad kay Zeke, yung fun questions. Gaya-gaya. Naalala ko, maraming clips na nag-trending dito sa Pep yung, meron ako kayo pinagsilosan to sana. Meron. Kasi nilaro natin yung naka-whiteboard. Oo, nag-trending tayo nandito. Kasi parang may nag-edit ata nun. Uy, meron lang. Ano daw? Ano sabi? Hindi ko narinig. Wala. Sabi meron, tapos ang nakalagay Oh. minor. Di ako yun. Walang ganyanan. Inedit. Oh! Ayun. Hindi ko pa nakita yun. Ako Don't cut. ina-expect ko dito, magiging masaya tayo ulit. Kagaya last time, dahil sobrang saya nga natin last time. And kaparehas, nung naunang punta namin dito, wala rin akong tulog. Kaya mukhang masaya pa rin to. Yes. I-up natin ang energy. And may ma-highlight for sure ulit mamaya. Oo nga eh. Abangan Ayan ka na natin. naman eh. Abangan natin. Oo. Pero ngayon naman, tama naman kayo kasi medyo light lang naman din yung pag-uusapan natin kasi Gen Z life. Tayong mga Gen Z. Yes, sir. Tayo Yes. mga Gen Z, Tayo tayo. mga O, Gen hindi. Z. Pero Inaasar wait. niya ako, boomer daw ako. Guys, hindi niya alam yung PC parts niya, guys. Boomer things. Pero si pumipiyok pa. Oo, yan. Kinakabahan kay Zeke. Oo. Oo nga eh. Kasi naman. Okay. Pero, kung okay lang sa inyo i-share, ano ba yung age niyo? Kasi maraming confusion kung ano ba yung age na pasok sa Gen Z. Hindi ko alam yan. Ang alam ko, Gen Z, parang 1999 to 2014? Tama ba? Mali ba? 2014. Really? 2012? No, I think 2010? 2010 siguro. 2010? I think. Okay. 2014 papunta ng Gen Alpha. Ano ba yung latest ngayon? Gen Beta. Oo nga pala. Yung mga bago. As Gen in- Belog. Gen Bilog. Tol, iba yun, Tol. Mali! Okay yan. Okay. Galing ha. Wala ka pang tulog sa lagay na yan ha. Bilis ha. Ganyan tayo last time. Yeah. Diba? Sabi sa'yo eh. So, ako, I'm 24 years old. Ikaw, ilang taon ka na? 20. Weh! Weh! Hindi ka 21. 21. Nakalimutan ko. Same age, 21 kami. 21. 20. Can you do something for me? Okay. Gen Alpha Yun. talaga. Hindi ko na-gets kasi... Oh, Yung totoo, sige aminin na natin, hindi talaga ako Gen Z. Millennial? Actually, nandito rin ako. Ilan taon ka na ba? Ilan taong ka na ba? Magbabalik ang And cut. 33. 33? Yes. Well, Kala ko 20 ka Doesn't lang. look it. Oh. Oy, ano ba? Kala ko 19. 28. Oo, 28, hindi akala ko mga ano lang. 27. Mga 26. Gano'n. Talaga? Okay, sige. Hindi natin to hirapan. Pero pag inalis mo Dadalian yung natin necklace to. mo, mga ano na, mga 25. Pag inalis mo yung necklace. Pabata ng pabata. Sige. Nag-ano na lang, nawala na tuloy siya. Kala ko 23. Shirtless Totoo ba? Or 22. Or Pabata 21. ba? Okay, sige. Ngayon, so, actually, nandito rin ako kasi, sa totoo lang, personally, merong mga hindi na rin ako nagigets sa mga atake ng Gen Z. Same. Ay. Ikaw din? Hindi, sometimes lang. Kapag, kasi diba, I'm always online. So kapag hindi ako online ng matagal, parang naiiwan na ako kagad. Like, wait, ano nangyari? Sino si Charmaine? Ano nangyayari? Ay, yan, yung mga Ako, ganyan. feeling ko, hindi ako Gen Z kasi lumaki ako sa mga matatanda. Parang hindi nga ako marunong mag-cellphone. Basta hindi ko, parang hindi ko alam
gamitin yung mga ano nila ngayon. I feel like I'm more of a millennial. Oo, parang Gen Z. matanda Kasi na kasi yung... Yung mga nasa paligid ko, ako kasi yung bunso sa mga magpipinsan. So like, Diba? they're all Yeah, parang millennials. Tapos ako lang yung Gen Z. Tapos parang feeling ko I'm more of a millennial. Oo, di ba? So True. so based on mga nakaano din. Hindi sa talaga. Alam mo, nagpa-flashback sa akin yung interview natin last time. Ganyan na ganyan pag may magandang nasasagot. Galing. Totoo. Yung mga bisa. Number one hype Ito na na. yung copy kung galing. Kapag nakasagot ako. Malupit yan. Pwede yan, Diba? question Pero and answer. ganun nga, pag siguro nagbe-base din kung sino yung mga nakakasama mo, nai-influence ka rin nila. Pero ikaw, Zeke, mas nagigets mo ba talaga yung mga nauuso ngayon? I think same kami ni Angela. Na Ano parang din? pag may time na nag-busy talaga or hindi masyadong nasa phone. Kasi feeling ko dun mo magets yung mga yung trends right now sa social media. And if you're not in Mga your meta. Yeah, if you're not in your phone for a while, lalo na kung nag-busy ka. May mga times na hindi ko na-gets, pero may mga times na So I'm in the middle actually. Yeah. Ano yung recent na mga pauso online and in real life na hindi nyo na-gets? Mauna na ako. Pwede sige, mauna kayo. Hindi, una ka. Ikaw muna. You first. Baka kasi Example. isagot nyo na eh. Example. Ako Una talaga ka, hindi una. ko mag-gets yung 6'7". Hindi ko mag-gets. Okay, Tapos gets. pag ginagawa nila, ano yun? Oo nga. Pero no? ending, gagayahin din para cool. 6, Hindi, 7. ano? 7. Tapos sasabihin ng mga Gen Z, mali ka naman ang gamit. Ganon. Kayo, ano yung mga panguso? Ang Ako siguro yung Brazilian dance, hindi ko siya magawa ng tama. Pag ako gumagawa, parang Jollibee. True, mahirap yung Brazilian dance Oo, actually. mahirap nga yun. Mukha siyang simple. Oo nga, mahirap nga sayawin yun. Kahit ako di ko kaya yun. Parang awkward niya kasi, pero it's supposed to be awkward daw. Oo. No, ito tama lang. Kasi in real life, di ba, hindi siya sabay dapat eh. Oo. Kapag ginagawa, ay pag sinasayaw yung Brazilian, sabay siya. Sabay. Kaya parang, I think magsasample. Ayun. hindi. I think hindi. I think nor. Ikaw, Rabin. Hindi ko alam eh. Ano ba? Tulungan ko si Robin. Sige. Oh, sige. Ako, ang naano ko, na-mention kasi kanina yung tungtong sahur. Oo, tol yun! Yung mga Tama. brain rot. Oo. Brain rot. Hindi ko alam yun. Ano Nung yun? una, hindi ko magets. Sabi ko nababaliw na ito mga tao. Pero nung nakita ko, Ballerina. feeling ko yun yung point talaga. It's like super random na yung mga creatures na, ayun nga, si Tungtong Sahur para AI generated. AI generated na mix. Ayun, kahoy siya na naglalakad na malaki yung mata. That's the point, as in sobrang weird. Speaking of AI, no to Pax Silica, please. Ano yun? Ano? Ano sabi mo? Pax Silica. Ayun, Yung- example, hindi na Yung magets center. din. Di ba? Ang talino na ito eh. Data center. what's that? Yung AI data center na gusto nilang gawin Gawin dito. dito. Yeah. Oo, tama. Kakanood ko lang kanina, related that, na yung sa ibang bansa na madumi na yung tubig nila dahil doon. Tapos gagamitin nila yung natural resources natin. Dahil sa AI? Huwag nyo kaming ibenta, please. Don't sell the Philippines. Actually, nandyan din yan sa gusto kong mapag-usapan natin, lalo na ngayon, kasi meron din nagiging discussion online na kumbaga mas nagiging talamak yung paggamit ng AI even sa industry natin. Like kunyari sa mga serye, Yes. ganyan. Anong stand nyo doon? Pag Wow, biglang naging ganito yung topic. Ako kasi, Gulat ako dun it's a double-edged sword. Yung AI could be used for good and also for bad. Lalo na kapag, kunyari, we don't have much resources, mas magagamit natin yung AI to help us. Pero at the same time, it can be harmful kapag nawawalan na ng trabaho yung iba, kapag masyado na siyang nakaka-apekto sa kalikasan natin because it consumes a lot of water and also produces a lot of waste. Yes. Oo. Yeah. Yung sa water thing. Kasi, di ba may mga like AI centers. Tapos apparently they use water to like cool down these systems. Yeah, because it generates a lot of heat. From the system. O, di ba dagdag pa siya sa global warming? Ang galing, may Oo. natututunan ako dito. No, tol. Ganun yun. Game. Ang stand ko naman dun, I think it's all about balance. We can't deny na AI really does help people. Pero I think one of the biggest challenges or problems na face natin right now is masyado na compromise ang creativity ng tao. That's true. Not only creativity, but yung brain function. Parang hindi ka na nag-iisip kasi it's already Yeah. there. Parang nandyan na, ang bilis lang i-search. That's one of the biggest problems sa mga students in colleges right now is that masyado tayong nag-realize sa AI. Nawala rin critical thinking Actually, even to skills. the point na schools actually promote AI na rin. Pero kailangan din ng balance. Kaya wag natin malose ang creativity ng tao and also yung brain function. That's why guys, kahit may AI tayo,
wag natin kalimutan, the traditional books. We should still read. We should still use, parang we should still read books pa rin instead of relying too much sa AI. So, yeah. Oo, balance din talaga kasi whether we like it or not, nandiyan na yung AI eh. Hindi natin siya matatakasan. Pero hindi dapat yun na yun yung magiging main na gagamitin natin. Yeah, kasi imagine AI is everywhere. Kahit yung mga murals ng dati na pang school na talagang hand-painted. Ngayon, AI-generated na lang siya. Yeah. Parang, I don't think, it's kind of sad na there's a generation na hindi na nila malalaman kung ano yung mundo without AI. Oo, tsaka nakakatakot. Hindi nila ma-experience. Nakakatakot kasi minsan mukha na talagang totoo. Actually, Yun din, oo. ganun ang patagal, no? Oo. Mukha na talagang Dati totoo. they can't generate hands. Ngayon, kaya na nila. Oh, yung mga picture na simple lang na magkatabi kayo, kaya maghalikan. Yun nga, Yes, True. dangerous siya. paano pag kayo, kasi sobrang, parang sobrang freely ginagamit ng mga tao kahit hindi nila image. Lalo na kayong mga celebrities, kapag ginamit ng, let's say, fans, tapos hindi nyo naman ginawa yun talaga in real life, tapos gumawa sila ng AI generated na nag-kiss kayo, how would you react pag ganun? Ako nagugulat na lang ako eh. Ako din, parang nangyari ba to? Hindi. Napapatanong Kasi pa ako eh. Masyadong- magkahawig. Parang pati sarili ko nagdududa na ako. Parang totoo. ba to? Ang galing, no? Oo. I mean, I think it comes with our job na rin na parang we expect people to kind of do stuff like that. Pero it's still jarring na makita yun na parang, oh my God, what is this? It's Hindi mo siya actually expect. it's actually crazy how realistic na ang AI. Kasi dati, I think nag-start ang AI, ginamit si Will Smith Yes. eating yung Spaghetti. spaghetti. Oh, I don't know if you guys seen that. Tapos sobrang halatang AI, so wala pang worries. Pero recently, sobrang talaga. As in, it's really hard to differentiate. Shorts, yung shorts, yung AI shorts, dati di ba Chinese drama shorts? Yeah. Ngayon AI na, tapos parang magugulat ka, parang totoo. But may ang dami din serye na AI na ngayon. Ang dami, ang dami. Yeah. Sobra. Pero parang hindi mo mahalata na AI. Na yun nga, na ginagamit na rin dito sa atin. And ako naman, ang nakita ko doon is, sayang, lalo na kung ginagamit nila yung AI, kapalit ng sana yung mga talent. Like, kunyari, crowd. Di ba, minsan doon nanggagaling yung discovery ng bagong talent. Oh, Sayang Yeah. yung storya. Sinabi niya sayang- jobs. Di ba? Not just like Income din. not just like talent, but literally the word talent. There's talent that's being wasted and creativity being wasted because we're relying too much on AI. So Para nawawalan ng opportunity yung mga Yes, tao. Yun oo. din. Imbis na may madidiscover kang real talent, real tao, wala, hindi na kasi in-AI na natin lahat ganon. Pero bilang napag-uusapan na natin yung production and series, syempre pag-usapan natin ang dating. Yan, Alice dyan Perez. tayo. Yes, pwede bang hindi? Press 1. Press 1. Tuloy-tuloy na natin itong pag-usapan. Pero ito ngayon, ito muna para kay Robin. If a guy wants to date a girl, kailangan ba na-figure out niya na yung life niya 100%? Or, siguro kahit hindi 100%. Kasi kailangan meron ka pa rin yung i-date mo. Kailangan tutulungan ka niya mag-grow. Hindi naman pwede yung i-date mo na yung babae ng 100% ka na. Tapos bibigay mo na lang lahat sa kanya nang hindi ka man yan natulungan mag-grow. So, dapat sabay kayo. Hindi ka pa 100% dapat. sabay kayong mag-grow. Tama. Ikaw, Angela, anong stand mo doon? Sa girl's perspective. Yes, oo. Kung ikaw ba dapat yung guy 100% na bang Ako kasi ang nasa isip ko, the main reason why hindi advisable para sa mga bata na mag-date ng maaga is because they don't know themselves fully. So parang imbes na they grow as individuals, they just mirror each other. Pero in this case, if you're a fully grown adult, I think it's okay naman na you fully don't know yourself as long as may boundaries ka. Hindi ka masisway ng dito just because opinion niya. Kunyari, I stand for this person but I don't like that person. So parang same kayo ng opinion. Dapat hindi. You should have boundaries for yourself, and also kung may matututunan kayo sa isa't isa, that's a good thing. I don't know, I think hindi naman kailangan palaging 100% ka. It could be
siguro kahit 80%, ganun. Basta lang hindi ka masyadong magre-rely sa partner mo in terms of growth. Kasi the growth should come from you. Pero tulungan kayo. Pero tulungan kayo, yes. Ang ganda rin ng POV mo doon. Ikaw, Zeke. I think living life, we're not gonna get to a point now 100% natin ma-figure out everything agad eh. It's a process, and I think it's a blessing na you'll find someone that you'll be with, that you're gonna figure out life together. I think there needs to be a balance as well. Na syempre dapat going into a relationship, you have to know na you're ready naman, you know. Pero if you're ready, but at the same time, you're gonna figure out things together with your partner then. Kaya, alam mo yun, kasi if you figure out everything na, edi parang, what's there to discover pa if you're gonna be in a relationship? I think that's one of the beautiful things in a relationship. It's about discovering things in each other. Ganun. Kasi meron ding, actually hindi naman sa Gen Z lang, kahit sa ibang generation, meron ding kapag naghahanap sila ng karelasyon, parang meron silang mindset na dapat ganito ka or dapat, let's say, dapat may magandang trabaho ka na, oo, gano'n. Tas ang taas. Pero yung taas ng standards na hinahanap mo sa iba, hindi mo din nakikita yung sarili mo kung gano'n na rin ba kataas yung, kumbaga, naabot mo na may offer mo sa iba naman din. Gano'n. So, kaya, may discussion kung dapat ba na kumbaga na kilala mo na talaga yung sarili mo or hindi bago ka pumasok sa isang relasyon. I think one thing about having standards, dapat self-aware ka din. So, sana, like what you said, sana nagtutugma yung standards mo sa kung ano ka as a person. Ang hirap naman kung hindi mo mapantayan yung standards na meron ka. Dapat kung may standards ka sa partner na gusto mo, dapat may standards ka for yourself as well. And like before going to a relationship, you have to make sure na at least you're somewhat, financially ready and mentally ready din. Kasi if you're not, there's bound to be some... Doomed to fail. Yeah, may mga boundaries that are gonna get broken if not. So basically, sarili mo muna talaga dapat. Oo. No? Yes, love yourself. Yeah. Para hindi kayo nagkakagulo, di ba? Tama. You don't need to rush into a relationship, as Huwag much as mong possible. hanapin, no? Oh. Tsaka mas masaya yung slow burn. Darating at darating din naman yan eh. Ang tagal kasi nung sa akin, Robin. Darating na ako. yan. Darating din yan. Malay mo mamaya, diba? Malay mo katabi mo. Ayun na nga. Biglang nasama sa Charis! biglang naiba. Ito naman for you, Angela. Pero syempre, titignan din natin yung POV ng iba. Do you have to look and act like a very confident girl to demand ng, parang kailangan mo bang magpabebe para makuha mo yung princess treatment sa guys? Hindi Kasi niya may mga kailangan. ganong babae, di ba? Like, I don't think you should have to. Dapat kasi kusa yan. So, dapat may initiative yung partner mo to treat you the way you want to be treated. Pero, if medyo dense sila, maybe you could just talk to them a bit about it. Parang, hey, importante kasi talaga communication. So, I want to be treated this way. I don't know bakit hindi ganito, pero sa iba ganyan. So, maybe that way, kapag nag-usap na kayo and you see changes naman sa partner mo na nag-e-effort siya, I think that's a good sign. Pero yung hindi naman talaga nagbabago or hindi naman talaga nag-e-effort, I think you should just find someone better for you. Kasi baka hindi lang nagmamatch yung love language nyo. Kaya parang feeling mo, nag-e-effort ka na, nag-e-effort na siya, pero parang hindi sapat, parang hindi ko ma-feel, ganun. Kasi baka hindi kayo same wavelength. Baka you're not on the same page at all. So, ayun po. Mabisa siya, no? Mabisa. mabisa, ano to? For me, simple lang yung answer ko, in short answer. If I like a girl or if I love you, me personally, like, you don't have to ask, and you don't have to force yourself into giving out this image. The only thing you need to do is be yourself, and I'll treat you like a princess. Oo, That's the totoo only yan. thing. Totoo yan. Pero meron, talagang umano talaga, nilalaban niya. Pero meron din, ewan ko, Angela, baka ikaw ang mas
ma-pick mo yung brain ko. Pero meron din kasing mga guys, sabi ng ibang mga girls na parang di nila nagigets yung gustong sabihin ng girls. I think you need to go to therapy kasi Hindi kasi guys, they can get defensive sometimes, and also girls, everyone can get defensive. So the problem with that type of relationship is kapag yung girl nakukulangan sa effort ng guy, sasabihin niya sa guy, and then the guy will get defensive and say na hindi pa ba sapat yung binibigay ko naman. That's not the reaction the girl wants. Kumbaga, kino-communicate lang ng girl sa guy kung ano yung gusto niyang maramdaman, kung ano yung gusto niyang makuha sa guy. Pero si guy, he takes it as an attack. Pero minsan kasi, pag ang babae, kinakausap niya ang lalaki, Vice versa naman yun eh. Hindi niya nasasabi na maayos yung gusto niya sabihin, hindi niya na-explain na maayos, kaya hindi minsan nagigets ng lalaki yung mga babae. Based on personality. Based ba yan sa mga... Based sa Pero dating totoo Alice yun, kailangan lang Dating Alice kailangan Perez. talaga kailangan talaga ng communication. Totoo, Totoo yun. Kasi yun nga Tsaka the yung fact tiwala na... sa isa't isa. True. Hindi mo naman kailangan magpabebe. And kahit sino naman lalaki, tatratuhin dapat ng tama ang babae. Diba? Hindi naman kailangan humiling ng babae para mabigay mo sa kanya yung pagmamahal na deserve niya. Okay po, noted. I think with that, you need like the basic things in a relationship: understanding, respect, patience. Because all girls are different, and at the same time, all relationships are different. So you need to be patient to be, to be in that process of understanding each other. So yeah, just be patient, guys. Correct. Just be... Parang ako pala yung gustong sabihan doon. Maghintay lang talaga, wag ipilit. Yes, dadating din yan. Correct. Sige. Sige, Z. Tapos ang lagkit ng tingin. Why? Malagkit ba? Sabi ko, baka darating. Ako? Joke lang. Roll VTR. Joke lang Kinabahan. po, joke lang. Ang pogi yung tropa ko. Di ba? Baka mamaya isipin ni Zik ba din ako, Angela? Joke lang po. Naku, kay Zik pa naman yung next question. Diyos ko. Tig- Namawis ako. tignan mo siya, tignan mo. Huy, ako yung nagpo-promo talaga. Pero Z, Ano ba yung next question? Nang sana. Oh, yan. Trabaho tayo. Yan. Nice Ito one. na. Yung tinatawag nilang aesthetic dating. Kaya pa? What? Yung tinatawag nilang aesthetic dating. Wala, yan na. Nawawala na ako. Ano ba yung tanong? Aesthetic. Aesthetic dating. Naruruin ba nun yung romance ng modern day dating? Ato, nakatingin ako. Huy, hindi talaga. Wag. Kasi 'di ba, may mga nagde-date ngayon na super flex sa social media. Like first day, pinopost na agad. Not even official. Yung hindi pa sila official, pinopost na agad. Para sa inyo ba, naruruin nun yung dating process, yung getting to know, or hindi naman? So that's, to be honest, I'm not too familiar with the term aesthetic dating. Is that what it means? Yung parang, Yung- yung parang post agad, ganun. Yes, oo. Parang niyayabang mo, agad, fine-flex flex. mo agad na, ito ako, nakikipag-date. I mean, may date ako, pero hindi pa naman siya official. Ganon. Nauuna yung announcement bago yung pagiging official. Ganon. I think regarding yung posting and yung announcing, I think that's more of a personal preference. I don't really have a problem with that. But I think the problem lies in if you're having a relationship and you're doing it for the cameras and social media and the likes and the views instead of having just a genuine relationship. So I don't think there's a problem naman with taking pictures and being happy with the relationship and flexing. Pero if you're doing it more for the cameras instead of the genuine relationship, I think that's where the problem lies na. Well, ngayon kasi, dahil ang daming, kumbaga, gusto magpasikat online, marami rin talagang doing it for the likes. For the clout. For the clout, diba? Nawawala yung pagiging genuine Yun pag eh. ganun eh. So,
So naruruin niya talaga yung dating. The pictures and the posting should that's secondary. Yung mga primary is yung just focus on the relationship muna. Totoo yun. Not everything has to be posted din naman, guys. Totoo yun. You have to remember that. Oo, tsaka pwede naman mag-picture pero hindi mo na i-post. Sa'yo muna, 'di ba? Mas masaya yung parang private lang. Oo. 'Di ba? Walang may alam. Kasi pag mas marami nakakaalam, mas maraming mangingialam. Totoo yan. 'Di ba? Okay. For me naman, charot, tinagot joke. Kaya pala Go sabi lang. ni Angela. Okay. Go. Go, Angela. Joke lang po. May sagot yan. May sagot yan eh. Meron. For me lang, same naman with kay Zeke yung thought ko na parang, okay lang naman mag-take ng pictures. I mean, nasa sa'yo naman yan if you want to flex what you're doing with your life, that's your choice. Ang ano ko lang, sa akin lang is, for me personally, I think you shouldn't post agad kung wala pang kayo kasi majijinx. Sayang Totoo. naman. Totoo. Nabibiktima ako ng mga ganyan. Tapos maano ko, ay, dapat pala hindi ko muna pinost. Majijinx. Kasi I have a friend like that na lagi siya magkakwento, tapos sabi niya, ayoko muna ikwento kasi baka tapos kakwento niya, tapos majijinx. Sabi niya, ano ba yan? Na-jinx na naman. Ayun, naisip ko rin yan minsan, Angela, na-jinx kasi nakwento ko. Tapos pag binabalikan ko, baka hindi talaga. Hindi. Saka grabe yung pagkakasabi sa ako ni Angela, baka hindi lang talaga. De, pero pag Hindi, kasi yan din yung sinasabi ko, na-jinx, baka hindi talaga. Oo di ba? Parang sisisihin mo pa yung na-jinx ka, hindi lang talaga siguro match. Pero It's kind of embarrassing din, pinost mo, tapos hindi. actually, parang alam mo, parang nasasaktan ako. Pero dati ko lang naman yung ginagawa. Ngayon, tahimik na ako. Pinipilit ko ng itago, maging private. Itago. Para hindi naman ako napapahiya kapag tinatanong. Sino na yung pinost mo, tas hindi mo na masabi na wala na siya. Nasaan na nga yung pinost mo? Wala na nga yun. Ayun. Pero kayo, in general, paano na ba makipag-date ang isang Gen Z? Oof. Ikwento nyo sa akin kasi ako nalilito na rin talaga ako kung Actually, paano same. ba. Talaga? Wala rin Nakakalito akong na. Yeah. I don't know. For me, I think same pa rin naman. Hindi na lang siya yung strictly manliligaw, ganun. Kasi mas diverse na yung dating culture ngayon ng Gen Z. Like, you could just say na, okay, we're together now, or gusto niya magpaligaw or not. Like, iba-iba eh. Parang hindi na siya nagsistick into one lang. Depende na sa tao eh. No? Depends on the people. Ikaw, Zeke. Ako din actually naguguluhan din ako. Kasi story time. Ito, Story time. Story time. This is in the past. And obviously no names. Pero in the past, I found this girl cute. And I wanted to get to know her and talk to her. So, ang approach ko is the classic, message ko siya, sabihin ko, hi, parang like not to be random, but I think I find you cute, I find you interesting. I was hoping to get to know you, ganun. And then kinakwento ko yun sa mga friends ko just to get some advice. Tapos, apparently, ang sabi nila sa akin, that's too straightforward and hindi na yung ganyan yung dating ngayon. Ang ngayon na daw, ang ginagawa is reply sa story, parang Mag-heart. heart, Alam na ganyan. follow, reply sa story, more on the social media side of things. Tapos ayun, parang sabi ko, hindi ba parang feeling close pa kapag kunyari nag-reply sa story, tapos kunyari kumakain, tapos uy, ano dyan, masarap ba dyan, ganun. So parang sabi ko, di ba parang feeling close yun compared sa ginawa ko, ganun, or hindi ba mas straightforward yun? Pero apparently ganun na ngayon eh. So parang, right na nako-confuse ako kasi more social media and ako kasi hindi pa ako masyado familiar sa social media in terms of like dating. So yeah. Actually, oo. Nakikita ko yan. Kaya din may mga trend online na reactan mo yung, kumbaga, in a way, parang ini-stalk mo yung crush mo, tapos aabangan mo kapag may mga stories siya. Na dati ko rin ginagawa, grabe, tinatatad ko talaga ng heart. Tapos eventually, magiging friend mo, tapos nakakahiya. Tapos makikita yung history na hinart mo ng hinart yung mga... Oo, totoo yan. Diba? So nakakahiya, pero paano na ba? Kayo sa experience Ako, niyo? ginagawa ko, sinusungitan ko siya. Paanong sungi? Paano? Sungi. Paano magsimula? Joke lang. Palma talaga. Joke lang, si Drake Palma lang yun. Ha?
Hindi Oo si nga. Drake Palma nga yun. From experience. Vouch. Bakit? Anong nakita mo? Uy, Ayun! no comment, no comment. Wala yan. No comment. Ikaw, paano? Ako, just straightforward kasi ako eh. Like sinasabi ko, cute ka. O kaya ano, Ganon. sinasabi, lagi kita sinasabihang cute. Sabihin mo nga, mata sa mata. Cute mo! Lagi niya sinasabi mukha akong bata. Bakit? Lagi niya pinapamukha sa akin yun. Mukha siyang baby eh, kasi mas baby naman talaga siya. Baby! Okay, alis na ako din. Kinikilig ka talaga. Hindi! Hoy, hindi. Ano talaga? Dati sa amin ka lang kinikilig. Kinikilig din ako talaga sa Hindi, inyo. hindi. Pero iba Tignan din mo yung nga si Zeke. Charot. Tingnan mo nga. Ay! Hoy, bakit parang naging ano na? Hindi talaga. Sabi sa'yo, gwapings yan eh. Pagtrabahuhin niyo ako. Trabuhin daw, guys. Hindi siya makatingin sa mata ng Eh kasi, bro. Bro! Dinadaan Ano niya yan, sa bro? tao. Uy, balik tayo sa trabaho. Balik Back tayo, to bro. work. Pinagpapawisan ako. Wag niyang i-ano sa akin. Ano ba yung question, bro? Ano nga, bro? Ano ba? Anong bisa... Hindi na ako tumiting. Sabi niya. Tinitignan ko na. Ano ba yung question? Okay, based sa experience nyo in dating, ano yung pinakamalalang red flag and green? Pinakamalalang red flag and pinaka na-enjoy nyo na green flag? Puro red flag po eh, sorry. Pinakamalalang red flags ni... Okay, mag-start tayo kay Trip muna. Red flag ni Trip, siya yung dahilan bakit hindi sa show ba? nakapunta sa debut ni Alice si Drake. Tapos, Sa show? pangalawa, si Trip, siya yung dahilan bakit nag-break si Alice and si Drake. Tapos pangatlo, sinulot niya yung ex ni Drake, which is si Alice. Okay, let's move on to Drake. Una sa lahat, Wala siya red flag. puro red flag siya. Emotionally constipated siya. Emotionally unavailable din. Tapos, number 2, wala siyang boundaries sa mga girl best friend niya. Oo nga, no? Number 3, sobrang syunga niya pagdating sa love. Wala siyang EQ. Hindi, meron naman siyang boundaries. Kahit paano. So, syempre, Okay, Shaira. medyo na kasi natuto Pinagilawan. na. Hindi, SDP pa lang. Natuto na nga. Okay. Number 4, pwede ko pa sabihin yung bad words. Joke. Oo, pwede. Basta masama siyang tao. Imagine mo, magjowa na yung ex niya, tapos yung pinsan niya, tapos aagawin niya pa doon. Tama yun, mahal niya eh. Pero hindi tamang pamararaan. Tapos pangalawa is, nagkabalikan na sila, nakabuntis pa siya ng iba. Oo, yun. Ayun. Ano, Yan talaga. Kiss ka sa akin dun, Drake. Ako din, ako din. Pang-anim, binahay niya sa isang bahay yung nabuntis niya, pati yung current niyang asawa. Kiss ka, Drake. Itong pinsan ko, So, dalawa. kulit na ito eh. Kiss. Dalawa. Dalawa na. Sige, Oo. sige. Hindi ko Nice. na mapagtatanggol. Tigilan mo na. Ialis na to. Si Alice, red flag naman niya. Napupugian siya kay Trip kahit sila pa ni Drake noon. Tapos, pangalawa is, sila na ni Trip pero nasisway pa rin yung feelings niya Kay Drake. kay Drake. Diba? Hindi consistent si Alice. Paiba-iba yung utak niya, hindi niya alam kung sino yung totoo niyang mahal. I mean, alam niya na yung sagot pero pinili niya pa rin i-date si Trip kasi selfish siya. Gusto niya lang makalimutan si Drake. Oo. Pwede naman siya Oo. maghanap ng iba. Bakit Two-timer. Red flag din si Alice kasi Red ginamit flag niya si din Trip. siya. Oo, ginamit niya talaga. Ginawa niyang panakip-butas si Trip. Tapos, pang-apat, syusyunga-syunga din. Sobrang, martyr sa pag-ibig. Like, hindi na tama yung ginagawa. Lahat ng tao alam na hindi na tama yung ginagawa niya. Pero ginagawa niya pa rin dahil sobrang wala na siyang self-respect. Wala na siyang self-love. Napunta na sa napunta na sa dalawang lalaking mahal niya. Pero sa inyo, gaano kahirap i-portray ang ganyang mga roles ninyo? Ano po yun? Sorry? Gaano kahirap i-portray? Katawa. Sorry, wala. Gano'ng kirap ko? Oo, yung mga roles ninyo na ganyan, syempre, 360 yung
storya niya may good and may bad, gaano siya kahirap i-portray? Mm-hmm. Okay, for me, I'm gonna mix in some personal experience. Kakagaling ko lang din kasi kay Ace Crage, Supremo. And ibang-iba talaga yung personality nila. So dun pa lang mahirapan ka na kasi mag-change agad. And syempre sa story na to, ayun nga, good and bad. As in, one moment, it's gonna be a happy scene, romantic scene, and then the next moment, biglang iyakan naman, and then away, suntukan, anger scenes, mga ganun. So, mahirap din kasi, grabe yung switch, you know, and you have to prepare for those scenes na pag mabigat or mahirap. So, yung preparation, prepare ka dito, tas, kunyari, prepare ka sa emotional scene, so magkakarga ka. Tapos pagkatapos nun, let's say, romantic scene naman, so kailangan mo tanggalin agad yun kasi madadala mo yun sa next eksena. So, ganun kahirap, guys. So parang talaga, kailangan mabilis ka mag-switch as an actor. Yeah, at saka, lalo na let's say, yung character mo, onting, parang may similarities kayo in real life, pero merong onte, pero wala masyado, yun mahirap din yun. Kasi ibang character yung pinoportray mo, parang mahirapan ka dun eh. So, Yun nga oo. Kayo ba guys, kapag from your real life na characteristics compared to doon sa pinoportray nyo, gaano kahirap tumalon doon sa ginagampanan ninyo? Ako hindi na ako kumukuha ng, halimbawa, naghahanap ako ng kaparehas ko dun sa character ko, ganun. Hindi ko na siya ginagawang ganun. Parang, pag umaarte po ako, kung ano yung binigay mo na character sa akin, yun ako pag nasa set ako. Kumbaga, pag uwi ko, iba na ako. Minsan nadadala ko si Drake. Madalas masungit ako. Ba't may ganun? agree. Sabi ni Pero Angela, sa kanya lang. Kasi feeling ko siya pa din si Alice. May time na gano'n na nadadala kami. Parang ilang araw kaming gano'n. Tapos may mga eksena halos everyday sinasampal-sampal ako ni Alice. Uy! So parang feeling ko ako si Drake ng ilang araw. Yun. Pero yung baliktad eh. Meron time din na wait lang, last na to. Pag sobrang bigat ng eksena, minsan sinasadya ko na hindi kami nag-uusap. Kasi sobrang nakakatulong. Feeling ko iiwanan na niya talaga ako. Yun. Kahit dun sa werewolf pa lang. Oo. Ikaw na. Huwag mo kong hawain. Nakakatakot minsan yung mga yung buwelo ni Angela. Kaya nga yun na nga Kaya nga unahan mo, huwag mo kong hawain. Hindi, parang, Yung pasensya. ano kasi, Mananampal na yun. parang ang ginagawa kasi ni Robin is method acting. Ganun. So, imagine mga 1 month kaming hindi nag-uusap. Hindi naman. Hindi naman. Grabe naman 1 month po. Oo. Cut. Parang Hindi, 1 joke lang. month talaga. Hindi, Hindi, parang hindi. 1 month kami. Hindi, mga 3 weeks. Oh, grabe kasi bigat Parang na 1 month eksena. na rin yun eh. Every day, umiiyak kami 3 to 4 times a Kasi day. nakakadalawang chunks na tayo, tapos second chunk lang tayo ng buti. So, 1 month talaga. So, 1 month kami, sa first taping namin, hindi talaga kami bate. Hindi talaga kami bate para ma-feel namin yung emotions. And grabe, nakaka-help sobra. Sobrang laking tulong. Hindi ako Kasi- nagbibiro. Nafe-feel ko ako si Alice, tapos nafe-feel ko siya si Drake na parang binabaliwala niya ako, gano'n. Grabe yung galit niya sa akin talaga. Tapos yung sampal niya. yung sampal niya, talagang 3 araw nasa mukha ko. Ganon. Ganong kalala. Oh, pero malaking tulong. Effective Malaking tulong. Kaya nga tinatanong ko siya, ba't di mo ako pinapansin? Method acting ba ito? Sabi, tapos nung bati na kami, sabi niya, oo, para talaga yun. Nakakatulong kasi talaga. Pero hindi ko sinasabi sa kanya. Hindi ko sinasabi sa kanya. Pero yun, okay siya, nakaka-help yung ganun sa pagdalon into character, pero it's important na ihiwalay mo yung character mo sa sarili mo. Hindi kasi Angela dito, ikaw si Alice. Mas nakaka-help yun kesa nagmo-motivate ka na isipin mo yung pet mo, kunyari namatay, hindi, o kaya hindi. yung lolo mo namatay. Hindi siya effective eh. Mas mahirap siya compared to iisipin mo na lang ikaw si Alice at yung situation niya, yun yung situation. Tsaka mas tugma yung emosyon na lalabas sa'yo. Oo. Pag mismong character mo yung iniisip mo, hindi yung personal problems mo. One thing I learned is, parang along the way ko siya natutunan. Kapag kunyari, hindi ako makarating sa emotion na dapat kong puntahan,
minsan I get frustrated kasi ang daming naghihintay sa'yo. Ang dami, yung Nakaka-pressure. cameraman, True. yung co-actors mo, yung director, yung everyone, the prod. So, ang ginagawa ko, I just add lines. Kapag hindi ko maramdaman from the lines that I said, sinasabi ko para marinig ko, maramdaman ko. Mas nararamdaman ko pag naririnig ko eh. So, hindi ko siya pwedeng sa utak lang. Pag sa utak lang, hindi ko maramdaman. So, I say it out loud. Tapos, mas nararamdaman ko. Mas nakikita yung emosyon ko. So, I think I'm a very vocal actor. Hindi, totoo, sobrang, ang dami niyang nadadagdag. Parang sobrang talino niya, parang on the spot niyang idadagdag yung mga yun. Totoo, tol. Ang galing, parang bigla niyang papalitan yung mga linya. Ako na mismo, nalilito ako. Kasi pag may, hindi niya, parang napapalitan. Sa sarili parang niyang napapalitan salita. kasi meron siyang parang nadadagdag na mas pinapaganda niya, kumbaga. Tapos pag umaarte kami, minsan nawawala ako kasi parang napapaganon ako sa mga sinasabi niya. Galing parang wala man to sa Pero mas nadadala din ako. Malaking tulong din yung mga dinadagdag niya. Ang akin naman, ang mga dinadagdag ko lang is kapag nahihirapan ako dumating. Pero yung mismong lines, hindi ko siya iniiba kasi Oo, syempre, dinadagdagan mo nga. ino-honor natin yung nasa libro. Yung yes. oo. And hindi natin siya papalitan. Kumbaga same thought lang. Kung may ad-libs lang, pero hindi nababawasan. Oo. May ginawa kayo isang beses nun, may eksena tayo. Tapos literal na parang nag-uusap tayo siguro mga 3 minutes ba yun? Na parang, naalala mo yun? Yung last ba yun? Oo, sobrang galing. Nakatulong talaga yun sa akin. As in, Naka-help din sa akin. oo, like, siguro, parang, di ba, na onti nahirapan kami maano yung emotions. Tapos biglang nag-usap lang kami, obviously as Alice and... As Alice and Trip na parang, wag mo ko iiwan mo rin ako. Oo. Tapos sabi niya, ginamit mo lang ako di ba? Oo, as Ginamit in, mo lang naman ako Walang-wala sa script. Pero parang practice just to get in, dun sa emotions na yun. Tapos, Nakaka-help siya, di ba, pag naririnig? oo. Pero grabe yung mas nakahelp siya pag conversation talaga. Lalo na kilala rin kasi yung character. Kaya parang dumadali, parang flow na lang talaga yung conversation na yun. Siguro mga 5 minutes, tapos ayun. Biglang, Okay na. oo. Parang, pero habang ginagawa nyo yun, parang yun yung prep nyo bago pa yung mismong eksena. Hindi po, It mismo depends. eksena na mismo? po. Kasi talon kagad Talon eh. na. Kumbaga, happy scene, tapos biglang sad scene, Yes, tapos sinasabi sad ko scene kanina. ulit, tapos happy, tapos Kumbaga sad. hindi ka bibigyan ng time para mag-prepare. So on Meron the set, naman. dapat, Meron naman. Pero mabilisan. Opo, Mabilisan pero lang. dapat trabaho po namin na alam namin mag-shift agad. mabilis. Dapat mag-shift But agad. mabilis kang bumitaw. Meron time na may eksena ako. Yung nagmamakaawa ako kay Fair. Nagmamakaawa ako sa kanya, nakakap ako sa legs. Tapos nanonood ako. Tapos nanonood siya. Tapos mamakaawa ako talagang, please, huwag mo ako iiwan. Yung umiiyak na ako, umiiyak ng, as in makaawa. Tapos pagtapos ng eksena, dapat agad tatawa ka. Kasi pag nalunod ka dun sa emosyon, ang hirap sobra. ang hirap bumitaw, ganon. Saka pag uwi mo ng bahay, sobrang ang lungkot mo. Dala mo. Drain na ako pag uwi ko Ubus ka. lang, Uy. parang wala nang lumang lalabas sa mata. Oo. Alam mo, kasi meron din akong background sa, nag-workshop din ako ng acting before. Naalala ko, kapag nag-workshop kami, syempre, tutulungan kang humugot. So, ilang oras yun. Tapos, after ng buong workshop namin, ng buong araw, pagod na pagod kami. Like parang ubos na ubos ka. Yeah. Diba? Tapos ang gagawin namin, magpa-party. Yes. Diba? Kasi para hindi mo madala, ang hirap. Ikaw ba, Zik? Lalo na, kasi to, emotions yung ginagamit mo kaya nakaka-drain. Pero, ayun nga, mahirap din talaga yung pa-switch-switch. Mahirap bumitaw. Ayun, tapos, part pa yung onti nakaka-pressure din. Tao, no? Oo, lalo na pag nag-struggle ka sa emotions mo. Pero, ayun, so far, hindi pa rin kasi ako masyadong nakagawa ng mga, well, dito sa show, yeah, may mga emotional scenes. Pero before, wala naman masyado sa Hell You. So, dito ko talaga na-experience. Mahirap din talaga bumitaw. I think after nung last shoot, may emotional scene nun. I think kahit 2 days later, naalala ko yung eksena na yun, tapos naiyak pa rin ako. I think, yeah, legit. Breakup Totoo. namin. Totoo. Breakup May ganun namin. I think, parang sobrang na talaga sa utak ko yun. Parang siya naging memory talaga. Parang naging memory ko as... May trauma ka na, no? o parang naging ganun, memory ko siya as Parang trip. dumikit, ganon. Oo. Ganun siya. Tapos ayun, pero ang number 1 solution lang dyan,
have fun, party, just be yourself again, do things na you enjoy as you. Ako, mahilig ako maglaro ng games, manood ng shows. Just keep doing that, mawala ka rin ulit. So, Kaya nga every time na meron kaming nakakakwentuhan dito na mga celebrities, sinishare namin talaga sa mga pepsters na hindi ganun kadali yung craft ng acting. Kasi ang nakikita nila yung yung resulta na product. resulta na. I think it's easy for people who are naturally gifted in acting. Yun talagang natural na sa kanila yung umarte. Pero for me personally, feeling ko mas magaling ako umarte nung bata ako kasi mas sensitive ako sa lahat ng bagay. As we grow older, kasi parang for me, nung tumatanda ako, mas parang naging desensitized ako sa mga bagay. true. So, yun yung naging malaking block ko when it comes to acting. Parang hindi ako naapektuhan masyado kasi nga, sanay na akong masaktan. Na parang, hindi na ako nasasaktan. Ano ba to? Ba't ganun? Wala akong maramdaman eh. Tapos, pag iniisip ko, bakit hindi ako nasasaktan sa dapat makasakit sa akin, doon ako naiiyak. It comes from self-pity. Na parang, ganito na ba ako kamanhid na wala na akong maramdaman? Na I can't feel emotions anymore. Minsan, doon ako humuhugot kapag nahihirapan akong masaktan sa co-actor ko or sa mismong eksena, hindi ako masaktan. Sinasaktan ko na lang yung sarili ko by thinking na, ba't ganun, wala akong ma-feel? Eto na ba ako ngayon? Ganito na ba ako ka-hurt? Wala na akong maramdaman. Doon ako humuhugot. Yun yung realize ko na grabe rin talaga kahirap ang acting. Kasi isipin mo, kunyari, let's say mabigyan ka ng role na, killer. In real life, hindi ka naman pumapatay. So, paano mo ma-embody yung emotions or ano talaga ng killer? Siyempre, you're gonna do your research, ganun to try and embody. Pero, alam mo yun, ibang-iba eh. Yun yung, lalo na pag mas malayo sa real life, kung gaano ka in real life. Isa rin mga reasons kaya mas mahirap ang role pag ganun. Naalala ko sa isang scene na pinagawa sa amin sa workshop, yung sinasabi mong malayong-malayo, ang lahat na binibigay sa akin puro straight na lalaki. Tapos babae lagi yung kapartner ko. So yung hindi ko makakalimutan. Paano yun, bro? Di ba, bro? Paano yun, bro? Bro. Sample! Hindi ko sa Kasama, bro. sample. Kasama, bro. Hindi ko kaya. Yung isa, Doon pa lang, hindi. hindi talaga, di ba? Kinilig na siya. Hindi ko kaya kasi May kilig. ang isa sa unang binigay sa akin dun sa workshop na yun, yung one more chance sa eksena. Tapos Hindi confrontation. ba alam yung 3-month rule, Bash? Yan, di ba? Yan. Ang hirap. Tapos straight talaga. Tapos parang hindi ako makaabot doon. What did you do? Yeah, sabi ko, Basha na lang po. Hindi, parang sabi nila, naabot ko naman daw. Pero ako mismo, parang You feeling don't ko feel like hindi. it's not enough? Oo, parang hindi. Pero sabi nila, okay naman daw. Madalas Ang nangyayari. ang hirap kapag sobrang layo sa sarili mo. No? Ayun. Hindi, na-share ko lang kasi yun nga, nakakwento natin sa mga viewers natin na hindi ganun kadali yung craft ng acting. Pero true din yun kasi... Lalo pag nadadala mo talaga. Yeah. Pero true din yung sinabi mo, minsan, kunyari, tingin mo, parang hindi naman ako nagalingan sa sarili ko, pero iba rin yung vision ng director. At the end of the day, director pa rin talaga pinakamaga. Last say. Last say Oo dyan. nga, no? Tama. Ganda nun. Galing mo. Even ka na, bro. kasi ganyan din ako sometimes feeling ko hindi enough and then tatanungin ko si Direk, okay na po ba? Pwede po bang ulit? Hindi, I'm okay with that na. Yes. Oh, okay. Ngayon, mas naiintindihan ko kasi all this time, feeling ko talaga parang hindi talaga. Baka sa ganun standards mo, hindi siya okay. Pero, Pero sa Baka lens mataas, ng director. sobrang taas ng standards. pero nasa din sa director din Director talaga. Oo. Oo. Si Direk Chris kasi sobrang Galing ni Oo, Direk. sobrang galing. Sobrang dami po namin natutunan sa kanya. Ngayon lang ako naging komportable sa set ng ganun ka-komportable dahil sa kanya. Sobrang dami niyang naturo sa amin. Tsaka si Direk, he's very patient. Bibigyan ka Yeah. niya ng time. Sabihin niya, sige, I'll give you all the time you need. Gawin mo lang yung job mo, like you can do it. Parang, tas minsan, kapag hindi ko na kaya, pupunta ako sa kanya, sabi ko, Direk, hindi ko alam. Tapos sabi niya, okay, I'll help you. Tapos minsan, even mid-scene, minomotivate ka niya. Sabi niya, ito yung dapat mong maramdaman, ganyan. Pinupush ka niya, and that's what I love about Direk because hindi ka niya papabayaan. Kumbaga, he knows na you're doing your best, so he's gonna help you. Alam niya pag sobra sa kulang. So, Galing. bawas muna kasi Oo. masyado or dagdag pa, kulang pa. Lagi siyang ganoon, parang
pag may eksena na ako, pinapaintindi niya. Parang gusto ko ganito lang. Huwag kang iiyak dito, Rab. Tapos, Rab, wag kang iiyak. Mga ganun. Ang galing niya, sobra. It's like you have a parent on set din talaga. Especially sa industry, ayun nga. Madali ma-pressure. Totoo. Oo, madali ma-pressure, syempre, yung mga cameras. Pero, grabe, siguro mo naka-pressure yun pero matatanggal dahil kay Direk. Ganun Baby ka. niya kami lahat. We love Direk. Love you, Direk Grabe, Chris. oo. Sarap pa magluto. Oo, yun pa talaga. yung pinakamabisa Yun sa kanya. talaga. Sabay-sabay kami kakain kami lahat, pagluluto niya Oo. kami lahat. Direk, mag-open na kayo ng resto. Malaking bagay talaga, no, kapag yung katrabaho mo, magaan din Magaan. talaga katrabaho. Totoo. Oo. And now, bilang tuloy-tuloy natin pinag-uusapan yung industry, meron tayong tinatawag sa Gen Z, meron tayong Gen Z term na delulu. Delulu! Sa tingin nyo ba, helpful yung pagiging delulu in achieving your goals in life? Ooh, Ganon. that's Fake a it good till you make it. question. Yes na Oo. yes, of course. Hindi naman to the point na parang yung grandiose. Hindi naman parang, hindi naman OA, pero like, you just envision yourself sa parang pinakamataas na kaya mong ma-achieve. Tapos, you just claim it, i-manifest mo hanggat sa magawa mo siya talaga. Kasi itong ginagawa ko ngayon, pangarap ko lang to noon eh. Hindi ko naman ina-expect na magkakatotoo siya, pero pangarap ko siya. Lagi So, ka lang maniwala kung maniwala. anong gusto mong maabot. Kasi parang ikaw yung una maniniwala sa sarili mo. Tapos pag sobra-sobra na yung tiwala mo sa sarili mo, magagawa mo yung gusto mong gawin. Wag lang super duper duper. Hindi, pero maniwala ka talaga sa sarili mo. Totoo yun. Sinasabi nga nila na parang delusion sa mga successful people, like delusion is an important asset din. Delusion in terms of parang, let's say, if you have haters or people pulling you down, you're so delusional to the point na sobrang paniwalang-paniwala ka sa sarili mo, nakakayanin mo to. And I think that's a good thing. As long as wala ka namang inaapakan na tao, you're not disrespecting anybody, tuloy Tama ka dyan, lang ng tuloy, wala ka namang ginagawang mali. Pero kung, ayun nga, balanse din, kung nagiging delulo ka, pero nagiging disrespectful ka na, Mali na. Oo, mali na. Tama. Kontrolin na. Controlled lang. Tapos, I saw this article, pero hindi ko siya masyadong nabasa ng buong-buo. I didn't get to flush it out. Pero, the context is, why are successful people, why are most narcissistic people successful? Tapos, it stems from their belief na kaya nila and wala silang pake sa ibang tao. Like, so it really helps in their, hindi nga, narcissist nga eh. Hindi ko naman sinasabing maging narcissistic sila. It's just a study on how some narcissistic people are so successful. It's because of their trait na kaya nila, na I can do this. Like, Nang sila lang. nang sila lang. Yung belief nila sa sarili nila and their high self-esteem. Basta wag ka lang talaga mawawala sa reality. Kasi parang Huwag masyado Wag too mahangin. much! Oo, kasi parang crazy naman pag sobra naman na. Baliw na. Oo. Lagi ka lang maging humble, maniwala ka sa sarili mo, maniwala Yes. ka sa Diyos. Yun yung Oo. susi. Wag ka rin mawala sa reality. Actually, minsan sinasabi ng mga, other people sa mga people trying to be successful na, ano ba yan, delulo ka lang. You see, if you really think about it, most of the time, hindi naman sila delulo, it's just people trying to believe in themselves and trying to... Nangangarap. Oo, nangangarap lang naman do something na, hindi naman delulo tawag dun eh. Speaking of Delulu, meron akong comment before. May na-receive akong comment and bata pa lang ako nito. I was a teenager and pageant pa lang ako. I was trying to get into the industry. Tapos I heard someone say na ambitious, trying hard. I don't understand why What's those bad about that? words are considered insults. Yeah. Bakit siya ginagamit as an insult? Someone's trying hard. That means they're putting in the effort and they really want to achieve their dream. Kesa naman not at all. Kesa naman hindi nag-try at all. And yung ambitious, that's a good trait. At least you have dreams for yourself, di ba? Kesa naman yung walang direksyon yung buhay mo. Di ba? Totoo. Bisa So parang talaga. yun talaga yung naging ko yung two words na yun na trying hard and ambitiosa. Yun yung nag-push sa akin, ganon. I'm gonna prove to you one day na hindi mo ako may insult just like that. Ma-achieve ko yung ambitions ko Tapos talaga. ipi-play niya yung ambisyon. Sabi, Random dun. Anong masisay? have na have.
Ituloy mo daw, Zeke. Di ko na na ako walay, di na ako tsaka face. Kumanta na lang. Pero totoo kasi, kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, sino pang maniniwala sa'yo, diba? Ikaw dapat muna mismo sa sarili mo Totoo. maniwala eh. Kasi nakikita ng tao eh, kapag hindi ka authentic, hindi mo pinaniniwalaan yung mismong ginagawa mo, paano mo sila Hirap mahanap din ng right balance between Yes. believing yourself and becoming too much. So parang dapat sakto lang na confident ka, you have self-esteem, pero at the same time, hindi to the point na you become mayabang. Ito naman, meron ding traits na trending about sa Gen Z. Kasi, ito actually, pag napag-uusapan to, maraming tumataas yung emosyon. Kasi sabi nila, yung mga Gen Z daw, may pagkatamad sa trabaho. Or, yung iba naman, ang defense naman nila doon, magaling lang talaga sila mag-set ng boundaries. Anong masasabi nyo doon? More context, please. Yung Tamad lang magtrabaho. Tamad sa trabaho. Yung comment na tamad magtrabaho. In general. Yes, versus hindi kami tamad. Mas mas matapang lang kaming mag-set ng boundaries na hindi lahat ng binibigay tatanggapin namin at gagawin namin. Ganon. Kami kasi tanggap lang kami ng tanggap. Totoo. Kung kahit ano pong work yan, Tatanggapin masaya namin. kami. Masaya kami sa ginagawa namin, pangarap namin. So, tanggap kami ng tanggap. Blessing yung work for us. So parang Kabila. hindi kami nag-deny ng work. So, feeling ko hindi nakaka-Gen Z. Pero, siguro, in that case, yung sinasabi nilang tamad mag-work, I think dahil may boundaries lang talaga yung mga Gen Z na parang, ang napansin ko kasi sa older generation is that they easily get pressured by their seniors. Kumbaga, may pagka-people pleaser na parang, you have to do this, you have to do that. Na parang kahit overworked ka na, or kahit OT ka na, bibigyan ka pa ng trabaho, kahit day off mo, or kahit matutulog ka na, tatawagan ka pa, you have to do this, you have to do that. Tapos ikaw gagawin mo because you want to please your boss. Pero yung Gen Z kasi, they know na parang, you can't do this kasi, pwede kita i-report. I don't know saan nanggaling yon yung distinction na yon na yung older generation, they want to please their boss so that they can get recognized and they can get awarded for it. Yung Gen Z parang, I'm gonna do my job. Kung ano yung nakalagay sa job description ko, hanggang dun lang. Kung ano yung work hours ko, hanggang dun lang. Because they set their boundaries. They don't want to be taken advantage of. I think yun yung gusto nilang ipaglaban. And ang gusto naman ipaglaban ng older generation is that it's not about just the boundaries eh. It's yung achievements mo as a person na parang kung gusto mong may marating, galingan mo kahit hindi mo kailangan super parang you have to push more. Parang ganun. Ewan ko, am I making sense? Tama. Naintindihan niyo ba? Gets. Pero, Ulitin mo nga Rob yung sinabi. Hindi ko maulit yun. Ang dami. Hindi ko na. gets ko actually both side. Valid naman both side Yes, kasi. oo, Valid oo. both eh. Magkaiba lang ng pinanggagalingan siguro. Ang Kinalakihan na rin siguro. Yes, oo. Lalo na itong, let's say, yung millennials ay yung mga older generations pa. Feeling ko kasi, nung time before, hindi ganun karami yung opportunities and information. Yes, oo. Kaya hindi nila din masyadong alam or hindi masyadong aware kung hanggang saan lang pa talaga. Pwedeng ganun. Okay, I get it now. An idea just popped in my head. Natatandaan ko, yung mga parents of the older generation, very strict. So like, your kids, they tend to just follow. Kasi sobrang stricto nila. Like, alam mo yung, you know. Pinapala. Oo. Ikaw. Yes. Yeah. Oo. So, tas yung yung newer generations, yung younger generation, parang sila, softer yung parenting. So I think that's a huge factor din kasi yung environment mo growing up, ewan ko, it contributes a lot to who you are as a person. So, Correct. Ikaw, Zeke, anong masasabi mo? Sabi na po lahat. Sabi na lahat ni Albert. Parang sabi na po lahat niya. ayoko na. Next na. Ito na lang. Ito naman. Still pa rin sa set. Anong feeling kapag nakakatrabaho niyo yung mga veterans? Ay! Oh. Yan. Haha.
Anong feeling? Feeling, Kasi syempre, bumalik ko. tulad nga na nasabi nyo, pinangarap nyo to. Dinidelulo nyo lang to before. And now na nandito na kayo, working with the veteran stars, malaking opportunity yon para sa inyo kasi natututo kayo sa kanila eh. Anong feeling? It feels sobrang blessed, you know, as in ma-appreciate mo talaga yung work mo even more pag na-experience mo yun. And grabe yung madadala ka talaga lalo na pagka-eksena mo. It's gonna be way easier yung eksena, you're gonna notice. Kaya ayun. Ako pag po may nakakatrabaho akong mga veteranong artista talaga, sobrang inaaral ko po kung paano sila gumalaw, kung paano sila makipag-usap sa mga tao sa set. Alam niyo po sa totoo lang, yung mga bagong artista ngayon, yung mga veteranong artista, mga matagal na sa industriya, mas ang kinukuha ko po sa kanila kung paano sila makasama sa set. Grabe, lahat po ng tao kilala ng mga, lahat ng tao sa set, kilala po yan ng mga veteranong artista. Sila pa po yung mga bumabate, kahit Sila sobrang talaga, sikat na oo. nila. Tapos sobrang dami po natututunan sa kanila kung paano sila umarte. Una-una po, natuto ako, first time kong umiyak ata nun ng sobra kay Miss Lorna Tolentino. Pero hindi nakita sa scene. After na, parang awang-awa ako kay Boy, Miss Lorna Tolentino na yon. Tapos lately lang kay Kuya Gerald Napoles, comedy naman. Ibang klase, pag veterano talaga, sobrang dami mong matututunan. Kaya sobrang laking pasasalamat ko po sa Viva at sa lahat ng mga boss na nabigyan kami ng opportunity na makipagtrabaho sa malalaking artista. Ako naman, I've also had the privilege of working with Miss Andrea Del Rosario nung HellU. And grabe, nakasabay ko rin siya sa service nun. And pauwi na kami nun. And kinakusap niya ako, small talk, ganun. Tuwan-tuwa ako nun. Tapos bigla niya lang ako bigyan ng tips. Binigyan niya sa akin yung book na, parang pinasearch niya sa akin yung book na binabasa niya for acting. Binigyan niya lang ng tips, just like that. Anong book? I forgot the title. It's like, 6 months Chabak? ago. Pero, Chabak ba? I forgot it. Basta parang siya. Black and white? It's a book na parang by a pro Hollywood Yun, black and white yun. Bahay yun. Chabak. Ikaw? Galit ka ba? Hindi naman. Nag-intayan. Nakakatakot din so- naman si Robin. O, ikaw! Kaya, Sagot! yung una ko naka-work na veteran actors were yung sa SDP, si Miss Nikki and si Sir Christopher Rojas. Tama ba? Yes. Tapos sobrang nakabahan ako kung mali ba. Ayun po, Yung name. si Miss Nikki and si Sir Christopher Rojas, they were my parents, and grabe yung kilig ko. Yung unang eksena ko with them, galing ako sa school, uuwi na ako, tapos babati ako. And grabe, ang saya nilang kasama kasi feeling ko, wow, I made it. Yung nakita ko sila, wow, I made it, I'm here. Kasi sa TV ko lang sila napapanood. Ngayon, kasama ko na sila sa eksena, tapos parang it's just wow, I made it moment. And then second is yung kay Miss Lorna Tolentino. Oh my God. Makikita mo pa lang siya wait lang. Maluluha ka na. Tapos, ang bait niya po super and ang dami ko pong natutunan sa kanya. And one comment that she left with me, that stayed with me, is sabi niya, nakikitaan kita ng talent. Like, you have it in you. Like, you just have to kailangan mo lang i-nurture yung gift mo, but you have the gift. A lot of people don't have that. So, parang, it made me really happy. And nung time na nagtitaping kasi kami ng Werewolf Boy, intense pressure talaga yun. Kasi first movie, sobrang iba talaga yung utak ko nun. Sobrang magulo, sobrang pressured, sobrang vulnerable. So, nung narinig ko yun, parang, makakahinga na ako kasi at least somebody somebody sees na nagtatry ako talaga. And Malaking artista pa. And that's coming from Miss Lorna Tolentino herself. So it's such an honor to hear that. I really love her, and nakaka-starstruck kasi una eksena namin, action, luha agad siya. Ang ganda-ganda niya. Sobra. Ang ganda-ganda. Parang hindi man siya natanda. Oo. Tapos, Yung parang pinapatanda na siya doon sa eksena, pero hindi pa rin ang siya matanda. ganda-ganda niya.
like, dinalagyan na siya ng wrinkles, pero wala pa rin. Tapos dito, wala siyang actor's cue na, di ba kami may actor's cue? Yeah. Pag sinabing, action! Labas Ano agad siya? Wow! Parang ang galing talaga, like, we want to be like that. Tapos parang gusto ko talaga maging ganun, kasing galing niya. Gusto mo maging ganun? At kay Kuya Albi naman po, kinikilig ako sa kanya dati with, crush ko siya dati nung love team po niya si Miss Catherine Catherine. Bernardo po. So, wala, kinikilig lang po ako na naka-exana ko po siya. Tapos ang bait-bait niya po, may nagbibigay din po siya ng advice kasi sabi ko nga po na pressure ako sobra. Sabi niya, they chose you for a reason. It's not because you can't drive or you can do the guitar. Like, they chose you because they know you'd fit the best in this role. So, galingan mo lang. Tapos, it really helped a lot. I love them so much. And then yung recent ko pong nakapartner si Kuya Kaloy, si Kuya Carlo Aquino. Wow. Ang dami ko rin pong natutunan sa kanya. Kasi yung last scene namin, bago siya ma-pack up po, is iiyak ako, aamin ako na kay Ernesto na hindi po talaga ako robot, tao ako. At hindi ako maiyak kasi napipressure ako kasi nasa harap ko siya. So, nung unang take, walang lumabas na luha. Tapos pangalawang take po, lumapit na ako kay Direk. Sabi ko, Direk, please help me. And Direk was super helpful naman. Tinutulungan niya talaga ako. Sabi niya, it's okay. How are you feeling? Tinanong lang ako, how are you feeling? Sabi ko, I feel pressured. I feel scared. And I feel so annoyed at myself na walang lumalabas na luha. Tapos nung sinasabi ko yun, lumalabas yung luha ko. Tapos sabi niya, okay, sige na, go, stand by, action. Tapos ayun na yun. Yun na yung second take, okay na. Tapos after second take na yun, si Kuya Kaloy, sabi niya, huwag ka ma-pressure. Like, ang dami niya binigay na advice na, because pag nape-pressure ka, you're in your head. Dapat you're in your heart that nafe-feel mo. So, yun. Ang dami ko rin pong natutunan kay Kuya Kaloy. And he's super nice and super sweet. Yun po. Kinikilig po ako sa kanya kasi crush ko po siya dati. Nagsiselos nga ako nun Pero hindi ako nagsiselos dahil naka-lab team siya ni Kuya Nagsiselos Kaloy. ka Nagsiselos kasi ako niya kasi gusto ko makatrabaho si Kuya Kaloy. Sinabi ko po yun kay Kuya Carlo. Sabi ko, Kuya Carlo, ang pogi niyo po. Ayan. Crush ko po kayo dati. Tapos sabi niya, loko talaga tong batang to. Sinabi mo? Talaga? Sinabi ko po talaga kasi Kuya Carlo, crush ko po kayo dati. Ayun. Cute. Ay, Hindi, may naalala lang ako sa sinabi ni Angela. I've also worked with Sir Johnny din kasi, Revilla, nung Hell You. And grabe, naalala ko there was this one scene na fight scene yun, ang dami nag-aaway, gabi na, sobrang lamig. Pagod na kami noon, pawis na kami. Tapos, wala pang take noon. Nakaupo lang kami noon kasi pagod na kami. And then bigla lang ako, nagkatinga kami ni Sir Johnny noon. Tapos bigla niya lang sinabi na, you're doing great, kid. Sabi ko, thank you po. Sabi niya, there's a reason why you're doing this and not anybody else. And there's a reason na parang, at your young age, you're already doing this. Parang I'm proud of you. Parang ganun. And it just means so much. They give out these such... Heartwarming. Yeah, they give out malaking these kind bagay, words. no? Lalo na sa mga nagsisimula na katulad ninyo. Yeah. And it's nice to hear this, your stories kasi hindi rin naman sekreto itong mga usapin na itong mga veterans, sinasabi nila na yung ibang baguhan hindi magalang or hindi namamansin. Kapag naririnig nyo yung mga ganitong balita, tingin nyo nagkaroon talaga sila ng ganong experience or baka nami-misinterpret lang yung mga baguhan? Tingin nyo? Or meron talaga? Pero nawala yung ready na si Angela. Can I go first? I'm sorry. Sure. Both. Feeling ko as a mahiyain na Gen Z, may tendency ma-misunderstand kapag na-intimidate kami or nahihiya kaming lumapit. Pero habang tumatagal ako, natututunan ko na bakit ako mahihiya? Parang mas nakakahiya kung hindi ka lalapit. Pag hindi ka lumapit, nakakahiya yun kasi ang bastos mo. So parang mas matagal na sila sa industriya, mas nakakatanda sila sa'yo. Basic manners lang, lumapit ka, magbati ka kasi ikaw yung bago dito. So, yun yung natutunan ko, yun yung na-realize ko. Nung una kasi pahiya-hiya din ako nung around Mutya. Tapos nung SDP, doon ako natuto talaga na makisalamuha sa mga tao. Tapos,
na-realize ko, totoo na-experience po nila yun kasi admittedly, marami po talagang Gen Z na mahiyain or nahihiyang lumapit, bumeso, bumate, yun po. Hindi ka naman nagano'n yun, no? Pero Gen Z, sabi ko. Same din kami ni Angela. You know, I think both kasi syempre in the industry there are so many artists, 'di ba? So baka there might be quite a handful of them na you know, nawawalan ng humility or respect. Pero there's also a lot of artists and including myself, especially nung una rin, sobrang mahihain din ako. Kaya lalo na pag ako pa naman, pag kinakabahan or nahihiya, as in yung mukha ko, parang hindi ako ngumingit parang nakaganon lang ako. So mas nagbumukha pa akong disrespectful. Kaya ayun, sometimes you can come across as something different. Ako nung nagsisimula pa lang po kasi ako, ang training sa amin ni Direk Jason Paul, parang Batiin lahat. Hindi lang. Ay, sorry. Nung nagsisimula po kasi ako, ang training sa amin ni Direk Jason Paul, batiin lahat. As in lahat ng tao sa set. Dapat parang tinuturo niya sa amin, dapat alam mo yung pangalan nito. Sino to siya. Tapos pag may mga veteranong artista, magpapakilala ka. Kahit mga bagong dating sa set, mga bagong artista, papakilala ka. So parang hanggang sa tumanda po ako, nadala ko na po yun. Parang May nakikita Nakala ko, sorry. Sorry. yun lang, nadala ko na yun. Kaya ba siya mag- Ano nadala mo ang Nadala ko na yung ugali ganong ganun, yung bumabati na ganun. yung tinuro ni Okay. Sorry. Okay. Ayun, kasi nagiging usapin yun na yung mga baguhan, parang nag-generalize tuloy sa industry na kapag baguhan ka, nagkakaroon tuloy ng ganoong thinking na hindi nababati ng senior na artista or lalo na ngayon kasi na ang bilis sumikat at makapasok sa industry. Feeling tuloy ng mga seniors, tinitake for granted ng mga baguhan, kaya hindi namamansin. Ako for me po, sa side naman po ng mga Gen Z, I feel like dahil po siguro mabilis nga po, like you said, mabilis yung pagsikat, siguro hindi sila sanay. Parang nagulat lang, parang nabigla. So, hindi nila alam kung paano yung gagawin kasi bago sa kanila yung setting. That could be one reason. Pero, like I said, it still doesn't justify yung hindi pagbate kasi mas nakakahiya nga if hindi ka babate, di ba? Totoo, yun nga. Tulad ng paulit-ulit mong sinasabi, mas nakakahiyang hindi mo sila batiin. Kesa yung... Tsaka ang tagal na nila sa industriya, kailangan talaga ikaw unang babate. Bilang galang po. Oo. Kumbaga parang mga mo na yan, mga lolo't lola mo na sila sa industriya. Yung mga parang mo sila, parang dapat nagbe-bless ka na sa kanila. Tsaka sayang yung opportunity kasi nakikilala mo sila, may matututunan ka sa kanila, 'di ba? Madalang lang makatrabaho yung mga veteranong artista. Correct, oo. Zeke, may kukwento ka pa. Yun na lang. Okay, okay. yun na po yun. Going back sa mga pauso ng mga Gen Z, di ba napag-usapan natin kanina na... Oo, Zeke. Ano ba yun? Going back doon sa mga napag-usapan natin kanina na mga pauso ng Gen Z, sabi nyo rin na yung iba doon hindi nyo na rin nagigets. Ano yung mga pauso specifically na tingin nyo parang maliban sa hindi nagigets, hindi dapat pausuhin? Ganon. Siguro for me, yung hindi dapat pausuhin is yung mga AI na trends. Like, hindi namin gusto That is a good makita one. yung itsura mo as a mermaid na AI or something like AI. Basta like, hindi siya necessary for me kasi sayang naman yung tubig. Parang kung gusto mong ma-imagine yung sarili mo as a mermaid, i-photoshop mo na lang. Mas okay pa yun. I know it takes more time, pero at least, diba, we're saving the earth. Yun lang, ayoko lang yung mga useless na AI trends. For me, it's useless. I'm sorry for those who enjoy it naman. I mean, you do you, I guess. Ito lang talaga yung personal opinion ko na sana hindi na mauso yung mga AI trends na yung parang gagamitin yung picture mo and it's also for your safety na rin and Correct. privacy. Kasi kapag binigay mo yung picture mo sa AI to generate stuff, I know they gather your data as well. So,
Ayun, ingat lang. And ano pa ba yung mga ayaw ko mauso? Yun lang, so far. Same kami ni Angela regarding AI. Pero yung kay Angela kasi more on ayun nga, yung mga Generate. yung mga generate na ganun. Pero ako, personally, as much as possible, wag sana i-promote yung use of AI in terms of things that can compromise creativity and talent and, just jobs in general. Let's say, may nakita ko kasi sa YouTube, let's say, yung mga shorts na fully AI. Parang gumagawa sila ng mga parang series na fully AI. And I think na, ayun, okay lang sana siya as like, let's say, sabihin natin, as a joke or purely entertainment. Pero sana wag masyado. Kasi, ayun nga, sayang din yung creativity ng mga tao. The talent. Sayang. How about sa mga expressions ngayon, lalo na yung mga nakikita natin sa comments online, lalo na sa TikTok app? Ewan ko kung familiar kayo dun sa expression na yung nilalagyan ng is sa gitna. Alam nyo yun? Yung kanyari value, ba is li. Oo, yung mga ganyan. Oo. Yun. Kasi minsan ko na nakikita rin yun eh. Hindi kasi nag-start ba yun is sa liw. live streamer na hindi siya pwede magsabi ng bad words kasi mafa-flag yung yung live stream niya. So ang ginagawa niya, linalagyan niya ng is sa gitna. Kunyari gusto niya sabihin, le is che. Ganon. So naging trend siya. So kahit hanggang sa comments, kahit sa conversation sa real life, ginagamit siya. So tingin nyo ba, kayo personally, na natutuwa ba kayo doon? Or parang, hindi ko nagigets yan? Well, sige, go lang. Ako di ko naintindihan yan. Ako personally, so far, even though hindi ko masyado mag-gets, parang I think it's more of like a parang preference thing or parang katuwaan lang na ginagawa. So, if wala namang naapakan na tao, kung dun kayo natutuwa, I think just go for it. Just do whatever makes you happy, guys. Pero me personally, hindi ko masyado mag-gets actually. For me din, parang katuwaan lang siya. Like, let people have fun. Kung gusto nilang gawin yon, okay lang. As long as nagkakaintindihan kayo ng friend group mo, ng circle mo, wala naman silang tinatapakan na tao. Wala naman silang nababother by their words. So, I don't think it's a bad thing. Yeah, kunyari, Okay naman siya. kung magbibiro ka ng, baliw ka ba? Tapos magiging, ba is liw? Parang preference lang. Just like, it's just different, that's it. Kung anong trip mo, ganon. Yeah. Ito naman, last na, isa sa mga pinag-uusapan din is yung kapag sinasabi ng mga millennials na mas mukhang bata pa daw yung mga millennials sa mga Gen Z. Ano masasabi nyo doon? True, honestly. And then because Gen Z knows how to, they know how to, parang ang napansin ko, not just Gen Z, even Gen Alpha, nagugulat ako yung mga pamangkin ko na mas bata sa akin. They know how to do their makeup already Actually, at a very young oo. age. And ako din, nung bata ko, marunong na ako mag-makeup. So, feeling ko doon nanggagaling yun because we know how to like do our makeup, to dress up like an adult, ganon. With millennials kasi, nung teenager talaga. As in, they acted like teenagers. Kami, nung teenager kami, we wanted to act like adults. Oh. So, feeling ko doon nanggagaling yun. I'm not sure. Ang layo na nga ngayon eh. May mga pinsan ko, para mas magaling po mag-English sa akin, yung mga pinapanood nila, pamatanda na, gano'n. I think because nag-iiba rin yung mga trends in culture now. So, That's true. mas naging matured. Kaya I think it's more about that lang naman. Oh, actually, okay, 'di ba yung mga processed foods natin, 'di ba mas ano siya ngayon? I saw an article din na maraming factors sa processed food na nag-age faster sa mga kids because of the hormones. So like ginugulo nila yung hormones, is parang mas nag-age faster yung kids ngayon. Like nakakagulat yung there was this girl na parang nagkaroon siya ng period as early as like 7 or 8. That's not normal kasi usually 13 to 14 dapat. Pero ganun na, nadidisrupt yung hormones ng mga bata because of the food that they eat. Sobrang processed na ng foods ngayon. Ako naman ang nakikita ko, yung information, mas accessible kasi ngayon kumpara nung dati. Kaya mas madaling natututo yung mga tao. Like, kunyari, As a knowledge, yeah. Diba, yung pagbi-makeup,
before hindi naman natututunan agad ng mga bata yun eh. Kaya ngayon yung mga bagets ang bilis silang matuto. Alam na agad nila yung mga bagay-bagay. Also the rise of social media Yes. kasi. Dahil everyone has phones, even kids. Kung wala man silang phone, may iPad sila. And dun nga po, sa iPad nila, nakikita nila yung mga ginagaya nila online na mas matanda sa kanila. And maybe that's why they act like mini adults. Kahit bata pa sila. Yes. And to end this episode na rin, anong tingin yung anong take away nyo sa comparison ng Gen Z with other generation? I think, of course, with the rise of technology and, as the years pass, syempre mag-iiba yung cultures, trends. Syempre there's a difference talaga. And hindi na rin nakakagulat kung bakit parang hindi na rin masyado maintindihan or parang confusing na rin to. Kasi ayun. Yeah. Pati ako mismo hindi ko rin masyado naiintindihan. Oo, di ba? Oh. Ako na-realize ko na each generation trait comes from different factors. Katulad yung sinabi niya, yung culture, yung trends, yung fads. Actually, kahit nag-uulit lang yung trends, iba na yung panahon. Ito yung sinasabi natin, iba na kasi yung panahon ngayon. So, nag-a-adapt lang. Kumbaga, nag-a-adapt lang yung mga tao. Tapos kung ano yung generation namin ngayon, it's the result of what's happening around us. Parang sobrang magkaiba na ng Gen Z sa millennial. Parang nung panahon kasi ng mga millennial, wala naman cellphone, Hindi walang kasi internet. kapag tinanong mo yung millennial, how do you answer the phone? Ganito. Kapag tinanong mo yung Gen Z, how do you answer the phone? Ganito. O, iba na, ano? Iba. Iba. Ibang iba, oh. I think gano'n naman yun throughout the In different... all generations. All generations. Siyempre, rise of technology, Paano? science, Hindi, yung tawag. Yan, ano yan? Ano yan? Ano yung tawag na yan? Millennial? Pag Gen Z, ganito? Ganito. O, tama. Pero tama yung sinabi mo na, for me naman, umuulit yung trend, umuulit yung mga napapauso. Pero Nagbabago-bago lang per nag-evolve siya eh. Yes, oo. Nag-iiba lang ng mukha, pero pag binabalikan ko, parang may katulad na nito before. 'Di ba? Ngayon naman, if you're History going to repeats describe or itself. give me one word to describe dating Alice Perez, in a way na ma-encourage natin yung mga pepsters na manood. Magulo. Yun sabihin ko pabago-bago. Pabago-bago. Ang lalim ng iniisip ni Angela. Ay. Talagang sinasabi. Hindi, kasi Si Alice 2 words Perez eh. kasi. Two words. Si Sige, Alice give ko yung Perez. 2 words. Yung ending niya is oddly satisfying. Oddly Satisfying. Oddly satisfied. Kasi sa sobrang dami niyang pinagdaanan, maganda yung ending niya. So, I think you should stick till the end para maalam niyo kung ano yung sinasabi ko. Yung parang, di ba sobrang nakakapagod na lahat na nangyayari. Tapos sa dulo Rewarding siya sa dulo. So, Oh, so yun yung one word mo, rewarding. Yun, oh. Yes. Oh. Oo. Okay, invite na natin ang ating mga pepsters sa manood ng Dating Alice Perez. Hi Pepsters! Iniimbitahan po namin kayong manood ng Dating Alice Perez sa Vivo One. Every Friday po yan, 12 midnight. Yes, mga Pepster, manood na po kayo and stream legally. Stream legally, guys, every Friday. Saan? Viva! One! Ayan. Thank you so much, guys, sa pagsama sa amin dito sa Unfiltered, a pep podcast. Thank you so much, And Sir Po, for inviting. thank you, guys. First And once time. again, Thank you po. Yes. And katulad nila, Rabin, babalik ka pa dito para makapagkwentuhan tayo sa mga go. paparating nyo pang projects. Diba? Nice. Yes. Nice. And ayan, Vivo One, guys, Dating Alice Perez. Yes. Friday. 12 midnight. Ayan. Okay, thank you so much sa mga nanood sa atin dito sa Unfiltered. And see you sa ating next episode. Thank you, guys. Thank you. Bye.